Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinambakan ng Barangay Ginebra ang Northport sa ikatlong sunod-sunod na pagkakataon, 127-100 sa Game 3 na kanilang semifinal series sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Kailangan na lamang manalo ang Gin Kings sa Game 4 para bumalik sa finals at makatapat sa kung kanino man ang mananalo sa pagitan ng token text o rain or shine, kung saan posibleng maging pang-apat na titulo ito ng prangkisa sa Commissioner's Cup. Pinangunahan ni Jamie Malonzo ang opensa ng Ginebra sa nalikom nitong 25 puntos, 8 rebounds at 1 assist, habang nakapagrehistro si resident import Justin Brownlee ng 22 puntos, 8 boards at 8 assist. Nakakuha din ng tulong ang Gin Kings mula kina Japeth Aguilar at Scotty Thompson na nakagawa ng 17 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod, habang nagambag ng tig 10 puntos si RJ Abarientos at Troy Rosario. Nakapagtala naman si import Kadim Jack ng 32 puntos, 4 na assist at 3 rebounds para sa Northport. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagrehistro ng double-double si Filipino import Kevin Kembao para ipagpatuloy ang kanyang impresibong paglalaro sa 2025 Korean Basketball League o KBL season. Pagkaraang makapagtala ng career best na 18 assists sa 95-85 panalo laban sa KCC Aegis, nakalikom ng 31 puntos at 11 rebounds para pangunahan ang Goyang Sono Sky Gunners sa 92-82 overtime victory laban sa Wonju DB Promi na ginanap sa Wonju Gymnasium. Naipasok ni Kembao ang 9 sa 15 pagtatangka sa field, kasama na ang 4 na 3-pointers para lagpasan ang 30 puntos sa ikalawang pagkakataon sa kanyang professional na karera. Nalagpasan ng 2-time UAAP Most Valuable Player ang 30-point mark, kung saan nakalikom ito ng career high 36 na puntos sa 86-82 panalo laban din sa Wonju noong Pebrero 2. Dahil kay Kembao, napaganda ng Goyang ang kanilang record sa 14 na panalo at 26 na talo para malagay sa ika-9 na pwesto sa 10 koponan na liga. Sa kabuuan ng 9 na laro, nakapag-average ang 6'5" na si Kembao ng 18.9 points, 7.1 rebounds at 5 assists. Nakapagtala ng double digits si Kembao sa lahat ng larong iyon, maliban lamang sa kanyang debut na nakagawa lamang siya ng 6 na puntos, subalit nagtamo naman ito ng ankle injury noong Enero 12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Panandaliang sasalang muna sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL si Jason Brickman bago habulin ang kanyang pangarap na makalaro sa PBA. Ayon sa mga ulat, sasamahan ng Phil-Am guard ang Abra Weavers sa parating na season ng MPBL na magsisimula itong darating na Marso 8. Maglalaro si Brickman sa buong season ng MPBL habang inaantay nito ang PBA Season 50 Rookie Draft na nakatakda sa huling bahagi ng taon. Subalit hindi nangangahulugan na ito lamang ang pagkakataon na maglaro ang 33 anyos na gwardiya para sa koponan dahil patuloy na naghahanap ng players si Abra coach Yong Garcia. Aktibo ang Weavers sa pagdadagdag ng players nitong off-season, kung saan nakuha nito ang serbisyo ni na Dave Ildefonso, Encho Serrano at ang trio ng Lasal na sina Joshua David, CJ Austria at Raven Gonzalez. Ilan din sa mga bagong mukha para sa Weavers ay sina Jack Cruz Dumont ng University of the East, Joaquin Garcia ng Mapua at Phil Canadian guard Cassius Small Martin.
Ibibigay naman ang kanilang malawak na karanasan ng mga veteranong players na sina Mark Key, Joseph Taha at Alfred Batino. Malaking tulong din ang pagdating ni Brickman, lalo na't may mga karanasan na din ito katulad ng kanyang pagsali sa San Miguel Alab, Pilipinas na nakopo ang korona ng 2016 Association of Southeast Asian Nations o Asian Basketball League o ABL, pati na rin ang kanyang huling paglalaro sa koponan ng Kaohsiung Aquas sa Taiwan na tinulungan niyang makuha ang 2022 T1 League Championship. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.